5:57 na ng umaga mga kapatid. Yung mga nakaplano kagabi pa lang kung saan pupunta, umalis na. At yung mga walang plano at talagang hindi alam kung saan papupunta, nakaupo nagkakapit, nag-iisip pa lang kung saan ang lakad nila. Ganun talaga mga kapatid. At yan ang isang malaking problema daw yan sa nating mga Pilipino dito sa ating bansang Pilipinas. Ay, maraming kailangan sa buhay, yung pagkukunan hindi mahagilap kung nasaan saan kukunin yung kailangan sa araw-araw. Kaya nga baga nagsisipag abroad, di ba mga kapatid? Dahil dito sa ating bansang Pilipinas parang dito tayo nabuhay, pero ewan ko bakit tayo lumaki na namumroblema pa kung anong ating mga ipupuno sa mga kakulangan natin sa pamumuhay sa araw-araw. Yan na naman, puro problema, di ba? Tayo kasi mga tao, maraming hinahanap sa buhay. Kaya tayo ng problema. Dapat sana tuladin natin yung mga kalabaw, yung mga baka na yan, mga kambing. Kaya wala naman silang pinoproblema, pagkain lang. Diba? Mayroon lang sana tayong bahay na hindi tayo mababasa pag umulan, okay na yan pinoproblema kasi natin yung sobrang inggit sa mga may bahay na mga simentado. Pagdating naman ng lindol, mga nagigiba ay tumitira din sa lupa. Diba mga kapatid? Pag-aralan nyo mabuti yung mga pinoproblema natin. Pagdating ng araw, dagdag problema pa rin yan pag ating natanggap na. Subukan nyo mga kapatid. Mga pinagsisikapan natin na ating marating, pinoproblema natin. Diba? At ating narating na. Pagdating ng araw, problema pa rin. Diba? Dahil nakikita ko yung mga nag-iiyakan ngayon, mga tinamaan ng mga nakaraan, mga lindol na yan. Malaki pang hinayang nila dahil ilang taon daw sila sa abroad. Pinaghirapan nilang inipon yung pera para makapagpatayo ng magarang bahay, makabili ng magarang sasakyan. Isang iglap, mga kapatid. Wala pang isang oras. Ilang minuto lang. Bagsak yung bahay, pati yung magarang sasakyan na daganan. O diba, iyak siya. Sabi ko yan ang yan, nababanggit natin yan, yung mga bagay na yan, dahil yung mga pinoproblema nga natin sa ngayon, pag ating narating, pagdating ng araw, mas malaking problema kung hindi natin susundin ang buong kautusan ng ating Ama. Hindi kanya maililihis sa disgrasya, sinasabi ko sa inyo. Pero habang kumikilos ka, sana sa ngayon at hindi mo pa nararating yung mga bagay na pinoproblema mo, hindi mo pa nakikita yung solusyon, dapat sabayan natin ng pangsunod sa utos ng ating Ama para may gabay tayo sa araw-araw. Sabi nga niya, gagawin niya tayong matibay. Walang kasamaan na darating sa iyo once na sinupad mo ang mga utos niya. Walang makagagalaw sa iyo na masama. Yun yung pangako niya. Dahil nag-iiyakan
Ano pa daw yung kulang? Ang pagkaalam nila, kung sila ay nabigyan na ng pagkakataon na nagkaroon ng magarang bahay, nabigyan na sila ng pagkakataon na kabili ng magagarang sasakyan, ang akala nila ay sila ay ginagabayan na talaga ng tunay na pagpapala o presensya ng ating Ama sa Langit. Di ba? Mali yung akala nyo. Subukin ninyo, basahin yung buong kautusan. Tingnan ko lang. Magugulat kayo doon. Napakarami nating hindi ginagawa na pinag-uutos ng ating Ama. Kapag tayo umasinso sa buhay, na hindi mo nalalaman yung ating Ama, darating ang araw, malalaman mo lahat pala ng ginagawa mo, kahit na pagtagumpayan mo lahat yung mga gusto mong pagtagumpayan, bigla kang babagsak. Magtatanong ka rin sa iyong sarili, ano pa kaya ang kulang, ano kaya ang masama na nagawa ko sa kapwa ko. Number 1 na dapat nating gawa ng mabuti ang ating Ama. Sundin natin ang kanyang mga utos, mga kapatid, sapagkat yan ang buong katungkulan ng tao. Yun lang, mga kapatid. Salamat sa inyong panonood at pakikinig.